Clay Pardilla, People's Television. Good afternoon po, Yusek. VP Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? Ito na yung ito na yung Vice President niyo mga kabsat. Oh, political attack daw yung pangyayari kay Pulong. Ay talaga, kasalanan na naman ng gobyernong Marcos. Putragis. As I have said during the last press briefing, Mm. that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses, in Oy, Inday, mag-level up ka daw. Alak na walang kamote. Yung utak mo kasi ang babaw, no? Putragis, i-level up mo naman daw, sabi ni Atty. Putragis, basag na naman si Sara dito. Tuloy, Atty. certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Agoy! Putragis, mas lalong bababa pa. Ala, grabe naman. Savage ka naman, Atty. Claire. Yung level ni VP, ano po siya? Pang level ng ano? Ano bang level ng utak ng Vice President nyo? Ah, grabe naman yan. Eh, paano naman kasi sinasabi niya, no? Pinopolitika daw. Eh, putrakis, kitang-kita sa video. Tapos sabi nila, ipapa-authenticate yung video. Ano ipapa-authenticate nyo? Eh, galing na sa CCTV. Magsisinungaling ba yun? Hindi tulad ng ginawa nyo, di ba? Gumawa kayo ng AI na video. Kamote. O, sige tuloy, attorney. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, Tama. hindi pa niya nakakausap Yung kapatid niya. si Congressman Pulong. Kaya nga. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. Tama. Napost na yan, no? Naikalat na rin yung sagot ni Pulong, no? Na mga kababayan kong Dabawenyo, napanood nyo na yung video, matagal na yun. Ibig sabihin, totoo. Inamin niya. Talagang itong si Pusit. Nako po, Pusit. Itaas mo naman yung level ng utak mo. Kamote. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Dabawenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Di ako makikialam sa Ani Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, inamin naman po. Inamin naman ni Pulong, Sara, anong problema mo? Itaas mo kasi level ng utak mo. Kaya ka pinagtatawanan eh. Putragis. Kaya napakasimpleng Mary Grace Piatos, hindi mo kayang i-explain. Tapos sasabihin mo, pinopolitika itong ginawa ni Pulong. Eh, ginawa ni Pulong yan. Siya yung kumuha ng bugaw. Mamaya pakinggan natin yung bugaw, mga kabsat. Tuloy. Si Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Tama. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Kasalanan ni BBM lahat. Pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan You know? for their own satisfaction. Wow! Lakatas, oh. Nag-hire ng mga kababaihan for their own satisfaction. Tapos idadamay nyo si BBM dyan. Idadamay nyo yung administrasyon, namumuliti ka. Kamuti talaga utak nyo. Itaas nyo, i-level up nyo naman yung utak nyo. Tragis. Sige, tuloy. Sandaling kaligayahan. Bakit ito ibibintang sa Pangulo? Kaya nga. Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. Tama. He should know
his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Ang tanong, Attorney Claire, may good traits ba sila? Meron bang good traits sila? Meron ba? Mga kabsat, may good traits ba ang mga Duterte? Sige nga, meron ba? Press 1, press 2 kung wala. May good traits ba? Sa mga pamumuno nila? Press 1 kung meron, press 2 kung wala. Ano ba yan? Shout out kabsat. Edward Lachica, Ron Prince, shout out sa ating 164 viewers. Shout out Furious Protector, shout out Sil Kumila. Ron Prince, sino pa mga po? Scramble. Sino pa? Andiyan na rin si Joseph Rabanes. Sino pa ba? Nako, ang daming na-hide sa inyo guys ah. Ano yung ano ba ito mga kanyo? Hindi maintindihan. Ano, hindi lang managot, dapat makulong, sabi naman ni Berlin Duenas. Ayun o. Tragis. Paano na yan? Nako po. Oh, nagpresto na sila mga kabsat. Oh, si Felma, si Joseph, si Scramble, si Sylvia, si Channel. Nako po. Wala silang good traits, puro sila bad traits. Ganun ba 'yon? Oh, tuloy attorney. Oh, what good traits that a leader should describe himself. Wala nga. Follow up po, how does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Kibuloy, who's facing sexual abuse and human trafficking? Kibuloy. Yun na po ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gustong agad ipawalang sala at kailangang ibato ang kasalanan sa pamumulitika. I just would like to remind you of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A. That's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the president was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Kibuloy admitted that he was once complained of illegal conversion land. Illegal land conversion wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan ang dapat puntahan. Ay, wow! Ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? Sino kaya yung pinuntahan? So, kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Oh, managot ang dapat managot. Alright, next. Panganiban Perez, GMA News. Alright, GMA News. Pero maabsat no, malinaw naman mababsat no. Inamin na ni Pulong totoo yung video, hindi yun edited. Samantalang si Koke, mga kabsat. Sino naman? Lokong-lokong congressman, anak ng dating presidente, kukuha ng bugaw? Imposible yun. Ibod ng hibod si Koke, no? Sunog. Umamin na yung amo niya, kamote. So, ganyan talaga sila mga kabsat, no? Ganyan yung mga garapatang vlogger nila. Himod, no? Kahit yung mismong amo nila, umaamin na. May pagtanggol lang nila. Magkano kaya? Banat ba? Magkano ba? Nagtatanong lang, magkano ba? At himod ka ng himod kahit yung mismong amo mo umamin na. Diba? So, dapat bang managot? Tingnan nga natin yung ating poll mga kabsat. Dapat bang managot si Pulong sa ginawa niya? Dapat lang, 95%. Hindi. Bobo kasi kami DDS, 5% out of 114 votes. Oh. Ibig sabihin, nasa 4 votes lang ito.
4 na tao lang ang mga bobo dito. Nanonood. May mga bobo pa rin pala dito. Alright. Sige tuloy. Malapit na tayo. Mabsat kay Eden Santos. Pasok